Walang sounds. Ay, wala palang sounds. Bihira na ba? Tingnan mo kung may sounds. Ulitin na lang natin. Wala palang sounds. Okay. Uh, let's start from the very beginning. Ladies and gentlemen, pasensya na. Talagang sobrang excited. Buti na lang may nagsabi sa akin. Si Sara Duterte ay naghahamon sa dugo. Sa dugo. Yun ang kanyang hinahamon. Dugo sa dugo. Simulan na ang impeachment. So, kung ganon, ang ibig niya sabihin ay hindi na siya natatakot. Diretso na. So, kung ganon, ano ang gagawin niyan? Bakit siya matapang? Number one, dahil sa resulta ng eleksyon, nagpapakita na panalo ang mga kandidato na inunderso niya at saka ni tatay niya. Tapos tingnan mo naman sa buong Mindanao, ang lahat ng probinsya ay nanalo sa lahat ng probinsya sa Mindanao, Duterte plus Aimee at Villar. So, paano bang ibig sabihin? Tapos nag-compare naman yan na yung last minute nila na strategy, yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas ay talagang iyon po ay remedial solution nila sa hoping na makukuha ng boto ng Cebu, Iloilo, sa Western Visayas, sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Siquijor, sa Bohol, sa Leyte, sa Samar. Yun ang kanilang target. Pero hindi natuloy. Kaya napalpak sila. Dahil napalpak, nakita mo naman ng direction. Ang resulta, wala po sa alyansa na nanalo na sarili nilang boto lamang ang nananalo. Yung may sariling boto lamang ang nanalo. Yung sariling boto ni Tolpo na bumagsak. Number 1, naging number 4. Si Soto, bumagsak sa number 6. Si Lax, number 7. Si Lacson, number 6. Number 7, number 8. Tapos, may sariling boto yung dalawang yan, kaya nanalo. Si Pia Cayetano may sariling boto, kaya nanalo. Pero sekretong tinutulungan ng DDS kasi si Alan Peter Cayetano ay certified DDS. So, ngayon, sino pang iba? Si Lito Lapid, dahil lang kay Coco Martin, nanalo. Pero si Coco Martin ay traidor sa bayan dyan. Bakit na sinuportahan pa si Lito Lapid? Na corrupt masyado yan. So, anyway, nakikita natin sa linyada ng mga senators na nanalo sa ngayon, ang sigurado natin bubuto kay Sara ay 5 pag magkaroon ng impeachment. Kaya matapang si Sara eh. Number 1, si Bongo, si Bato, si Barcoleta, si Aimee, tsaka si Villar. Yan ang 5. So sa luma ng mga senador, sino makakampi niya? Sigurado si Robin. Sigurado dyan si Alan Peter Cayetano. So that plus 2. Sigurado dyan si Mark Villar plus 3. So 8 na. So ang kailangan lang ni Sara na boto para manalo sa impeachment ay 9. So, ang siyam sino sa siyam ang magbibigay ng isa pang boto? Sino pang iba? Pwedeng si Loren Ligarda, pwedeng si JB Ercito, kasi kakampi siya kay Mig Zubiri, pwede si Mig Zubiri, pwede rin si Joel Villanueva, pwede rin si Gatchalian. So, ilan yan? So, 8 plus 5, 13 na. Ang ibig sabihin yan, talagang majority ang makukuha niya. So, kaya kampante siya, kaya naghamon siya ngayon, sige, tuloy na ang laban sa impeachment. At kung ito tuloy, ano pang kanyang aasahan? Ang asahan niya po ay, number 1, mahihiya po ang mga senador na bubuto kontra sa kanya sapagkat napatunayan niya ang lakas niya pagdating sa 2028 elections. Alam mo naman mga senador na yung gagraduate, yung nagtatakbo sa 2028, ang hinahanap nila ay kung sino makatulong sa kanila na mahalal sila ulit sa 2028. So sino? Anong titignan nila? Siyempre kung paano sila makakuha ng boto at para mahalal ulit. At walang ibang paraan kundi makipagkaibigan sila kay Sara. At dahil dyan, ibubuto nila na acquitted si Sara. Ladies and gentlemen, tandaan niyo po, ang impeachment po ay hindi po laro sa ebidensya. Yun po ay laro sa paramihan sa boto. Kasi nagsimula ang mandato niya sa tao. Dahil ang mga senador, katrahati yun, 12, ay bumoto base sa tingin nila kung ano ang gusto ng tao, ay baliwala na ang ebidensya. Huwag na natin pag-usapan kung guilty o hindi si Sara. Titingin po sila sa kung sino ang buboto sa kanila pagdating sa 2028 elections. So, sino sa tingin mo? Yan na po ang aking masabi. Number 2, ay nakita mo naman, marami nang natalo sa mga congressmen na mga sumuporta na pumirma sa impeachment. Isa rin po yun na konfirmasyon na talaga malakas si Sara ang apila niya para sa kwan. Pati si Digong
sa tao para sa usaping ito. At kung marami ang natatalo, kasama sa natalo na malaki dyan, alam mo sino? Si Dan Fernandez, natalo siya, number 3 lang siya sa halalan na pagkagobernador sa Laguna. Ang isa pang natalo dyan, si Manix Dalipi, na natalo pagka-mayor sa Zamboanga City. Sino pa? Si Manix Dalipi po ay saradong tao ni Romualdez. Siya po ang majority leader. Sino pang mga natalo iba? Marami po, si Abanti, natalo rin. Basta maraming mga natalo. Ang isa pang natalo na malaking kalaban ni Sara Duterte ay si Stella Luz Kimbo. Teacher daw siya. Natalo siya. At marami pang iba. Lahat-lahat po. Ibig sabihin, dahil dyan ay konbinsido si Sara na mananalo siya sa impeachment. At ang isa pa, inamin naman ni Toby Chanko na talaga ang dahilan ng pagkatalo nila ay yung pag-impeach kay Sara at yung pag-aresto kay Duterte. Sinabi ni Toby Chanko sa kanyang interview na noong October pa lamang, pagsampa ng kandidatura ay siyam na kandidato ng alyansa ay pasok sa survey sa Mindanao at saka hanggang sa Luzon. So ngayon, nung naisampa na napirmahan na yung impeachment, ay bumagsak. Naging 5 na lang kandidato ng alyansa ang pwedeng mananalo sa Mindanao. So ngayon, dahil doon, ay namroblema sila. Kasi mula sa simula pa lamang, nagsasabi si Toby Chanko na nag-usap na sila ni BBM, ayaw niya na matuloy ang impeachment kasi political suicide yun. Hindi nga nagkamali. Nabagsak na sila. Yung pag-impeachment, nasundan pa yun ng pag-aresto kay Duterte. Kaya kompleto. At sigurado na ngayon naman niya siya at tama rin siya dahil sa resulta ng eleksyon na hindi ko rin mapagkatiwalaan dahil may 17 million na overvotes. Pero at least masasabi natin sa ngayon na 10 kandidato ni Duterte plus si Amy at si Villar ang nanalo sa buong Mindanao. So yan po ang kumpirmasyon kung bakit matapang ngayon si Sara Duterte sa impeachment. Kaya sabi, dugo sa dugo. So, yan ang ngayon ang mangyayari. So, ngayon, dagdag niyan, ano ba mga issue? Kaya ba niya ipanalo? So, kumpensa siya sa mga issue na mananalo siya. Isa dyan niya sa mga issue, yung nakikita niya na tinakot niya daw si BBM na dahil ipapatayin siya at kung mapatay siya, may kinausap niya siya na tao na bibira kay BBM, bibira kay Romualdez, at bibira kay Lisa Marcos. Ang nangyari, isa yan sa kinaso kay Sara Duterte. Kaya sabi nila, yan po ay betrayal of public trust. At kasi siyempre, papatayin mo yung presidente at culpable violation of the Constitution. Sabi, ang tanong na, mananalo ba yan? Sa tingin ko naman, hindi mananalo, pero hindi ko na i-detalye kung bakit. Next, siyempre, sabi ko nga, desisyon ng mga senador ay hindi nakabase sa ebidensya. Base sa kanilang political survival. Base sa kanila na kung sa susunod ba na eleksyon ay mananalo pa rin sila. Yan po ang desisyonan nila. Kagaya rin yan. Paliwanag ko, example, sa panahon ni Corona, nung in-impeach, malakas ang ebidensya na naglabag sa son-in-law si Corona at hindi niya na ipaliwanag kung saan nanggaling ang kanyang pera. So, dahil doon, sinintensya ni si Corona na guilty ng mga senador. Pero yung 3 senador ay bumuto na absuelto si Corona. Sino yun? Hindi nila binase sa ebidensya ang kanilang desisyon. Si Miriam Santiago, si Bongbong Marcos, at saka si Joker Arroyo. Kaya yan po ang katibayan na hindi susunod sa ebidensya ang mga senador pag magbuboto na sila. Kaya ladies and gentlemen, pasensya na kung kanina wala akong sounds, pero yan din po ang aking ibig sabihin. Na sa ganito, ang laban na ngayon ay dugo sa dugo. So, kaya, ang mangyari ay, ano na lang na ang gagawin natin. So, ito, yung hanggang dyan, may papasalamat na lang ako sa inyo at makikinig pa kayo. At magbablog ako, antayin lang in 10 minutes. In 10 minutes ay magbablog ako ulit. Patungkol naman po sa 17 million na overvotes. Okay? Magandang hapon po sa lahat.